O ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseyo upang makasalo niya. Pumaroon siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayan namang yaon ay may isang babae na kilalang makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseyo, kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. At lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Siya'y nanangis at nabasa ng kanyang luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ang mga ito ng kanyang buhok, hinagkan at pinahiran ng pabango. Nang makita ito ng Pariseyong nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, kung talagang propeta ang taong ito, alam niya kung sino at kung anong uri ng babae ang umihipo sa kanya, isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Sumagot siya, ano po iyon, Guro? Sinabi ni Jesus, may 2 taong nanghiram sa isang nagpapautang. Ang isa'y 500 denaryo at ang isa namay 50. Nang hindi makabayad, pareho silang pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang lalong nagmamahal sa nagpautang? Sumagot si Simon, sa palagay ko po'y ang pinatawad ng malaking halaga. Tama ang sagot mo. Ang tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit binasa niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng kanyang buhok. Hindi mo ako hinagkan, ngunit siya, mula nang pumasok ay hindi tumigil ng paghalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo, subalit pinahiran niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, ang malaking pagmamahal na ipinamalas niya ang nagpapatunay na ipinatawad na ang marami niyang kasalanan. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang ang pagmamahal na ipinamamalas. Saka sinabi sa babae, ipinatawad na ang iyong mga kasalanan. At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili, sino ba itong pati pagpapatawad ng kasalanan ay pinangangahasan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, iniligtas ka ng iyong pananalig. Yumaong ka na, ipanatag mo ang iyong kalooban. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ika-24 na linggo sa karaniwang panahon. Kamusta po kayo? Kaya pa ba? May natututunan na ba? Kasi yun yung mahalaga. May natututunan na ba tayo sa mga nangyayari sa ating lipunan, sa ating paligid? Kasi hindi lang tayo pwedeng deboto at debosyon lang ng debosyon, tapos wala tayong natututunan. Lumilipas yung panahon, tingnan nyo yung mga katabi ninyo, tumatanda na rin. Patanda na tayo at may pumapalit na ng mga bagong henerasyon.
nakakatuwa po ngayon dahil at least, at nawa, maraming kabataan ngayon ang involved at naririnig natin gamit ang kanilang mga kakayanan sa social media para iparating pukawin yung damdamin ng mga manloloko at mga gumagawa ng kasalanan sa ating lipunan. At maganda, sabi nga sa unang pagbasa sa sulat ni San Pablo kay Timoteo na sinasabing, huwag mong bigyan daan na hamakin kanino man dahil sa iyong kabataan. Dapat natututo sa murang o sa maagang panahon, matuto na ipatupad kung ano ang mabuti, kung ano ang tama, kung ano ang nararapat. Hindi yung mga nakalipas kasi kapag medyo bata-bata, kayang i-manipulate at minamanipula para ang mga mali maging tama. Kaya ngayong sila na ang nandiyan, ito lang naman kasi yung nakasanayan nila noon. Kaya hindi rin natin talaga pwedeng masisi. Pero yun nga po ang problema sa ating ebanghelyo, ang hilig nating magturo na siya makasalanan at nakakalimutan nating suriin at tingnan yung atin pong mga sariling pagkukulang, sariling pagkakasala. Alam ng Diyos at wala tayong maililihim o maitatago sa poong Jesus Nazareno. Pero ganun pa man, kahit kailan, hindi tayo hinuhusgahan ng poong Nazareno. Sa anumang pinakatatago at pinakalilihim nating kasalanan, hindi tayo hinuhusgahan ng Nazareno. Bagkus ay handa siyang magpatawad ng ating mga kasalanan kung talagang nakikita niya na bukal sa ating kalooban ang pagsisisi. Hindi naman niya sinabi na yung babae, mali kayo nang iniisip sa babae. Kasi ang sabi nga, kilala ang babaeng ito bilang makasalanan at alam ni Jesus yun. Pero nakarinig ba ng panghuhusga ang babaeng ito? Ipinarinig ba ni Jesus sa lahat ng mga naroroon na makasalanan itong babaeng ito? Hindi na. Alam niya makasalanan ito. Pero nakita niya yung taos-puso niyang paghingi ng tawad sa kapamagitan ng kanyang pagluhod, pag-iyak, at talagang paglilingkod kay Kristo habang hinahalikan at pinupunasan ng kanyang buhok ang paa ni Jesus. Kaya muli, sa nawa, matutunan natin yung magturo tayo ng magturo kaysa yung, di ba? Ito yung nagiging ugali natin eh. Ang tingnan ang kasalanan ng iba para mapagtakpan ang kasalanan natin. Ibaling ang tingin sa iba para yung ginagawa natin mapagtakpan. Ano bang gustong ituro sa atin ni Kristo? Kasi paulit-ulit tayo pero hindi tayo natututo. Kaya ngayon, ano bang napapansin yung sa lipunan natin? Dati po, kapag magnanakaw, di ba Dati kapag magnanakaw, naka-cover ang mukha. Naka-face mask o kaya ano ba tawag dyan? Yung nakapanyo para hindi makilala. Dati, kapag ang isang tao nakukuhang magnakaw, ay dahil kumakalamang sikmura, nagugutom. Pero hindi natin sinasabing pwedeng i-justify. Kasi ang utos sa atin, huwag kang magnanakaw. Na kahit kumukulo na ang tiyan mo, nagugutom na ang pamilya mo, huwag kang magnanakaw. Ganun tayo. Pero ngayon, ang mga magnanakaw, nakabarong na. Disente ang itsura. Di ba? Kapag nagnakaw ang isang mahirap, nagnakaw ng pandesal,
dahil nga gutom, nagnakaw ng gamot, kulong agad. Kapag ang nagnakaw nakabarong, daanin natin sa tamang proseso. Ano ba nangyayari sa atin? Turo tayo ng turo. Turuan dito, turuan doon. Kanina, nabanggit nyo, dati magnanakaw ka kasi talagang kumakalamang sikmura mo. Ngayon, nagnanakaw ka kasi hindi ka mabusog-busog. Bondat na, nag-uumapon, di na nga alam kung saan dadali ng pera. Pero magnanakaw pa rin. At anong ituturo? Sinong pahihirapan? Yung mga nasa laylayan. Anong gagawin natin? Minsan naisip ko po, sa mga nangyayari ngayon, hearing, flood control, paano yung mga nagpapala lang ng semento? Wala na silang trabaho ngayon. Kasi wala nang pasweldo. Dahil hearing tayo ng hearing na ang tagal-tagal ma-pinpoint sino ang may kasalanan. Kasi mismong nag-hearing, turuan ng turuan. Yan ang may kasalanan, siya ang may kasalanan. Tapos ngayon, dito tayo, Viva Nazareno, dasal-dasal tayo, tayo din may kasalanan. The moment na tinanggap mo yung pera ng mga taong magnanakaw, may kasalanan na tayo dyan. Pero minsan ba, nabanggit mo na yan sa kumpisal? No, Father, patawarin mo po ako kasi tumanggap po ako ng 1,000 para iboto ang magnanakaw. Di ba? Parang, hindi naman kasalanan yun, Father. At yun yung isang malaking kasalanan natin. Nawawala yung sense of sin o yung guilt. Hindi na, normal na sa atin yon, at pag sinasabing normal na, hindi na kasalanan. Kaya nga pati lahat, nakabase. Pati pakikiapid. Kapag ordinaryong tao, nakikiapid, makasalanan niya. Pero pag sosyal at may pangalan sa lipunan, okay lang makiapid. Okay lang makisama sa hindi asawa. Kaya kapag pumupunta sa kumpisalan, walang mabanggit-banggit na kasalanan kasi hindi inaako. Pero kahit kaya hindi ito mababago at hindi binabago ni Kristo. At tandaan nyo rin, kahit makasalanan tayo, hindi naman tayo nuusgahan ng Poong Nazareno. Pero dapat nating itama ang ating mga pagkakamali. Dapat nating ihingi ng kapatawaran ang ating mga kasalanan. Sarili muna bago natin ituro at huwag tayong magturo ng iba. Amen? Magsitayo na po ang lahat.